Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-19 ng Disyembre. At babati po muna tayo sa mga may kaarawan ngayong araw ito, December 19, sa mga sumusunod. Kay Marlene Meneses Arciaga ng Manila High School, Batch 75 at akin rin pong classmate na kung saan kami magdiriwang ng Golden Anniversary sa January 26, 2025 sa Sheraton Hotel, Manila. Happy birthday din po kay Saldi Dayaw Sagum. Siya po ang Vice President ng PABRO, ang Philippine Amateur Basketball Referees Organization. Ganun din po kay Anthony Sulit, na isa pong former FIBA referee and at the same time former FIBA Commissioner. Kay Joselito Reyes, kay Samuel Agustin, Marvin Lumibaw, Jesse De Guzman, Chris Millanes, at kay Grace Talavera, my sister in Christ. Ganun din po, belated happy birthday sa mga sumusunod na nagdiwang na kaarawan kahapon, December 18, kay Reggie Kalimlim Rosario, Gary Saludis, Eric Uy Canson, Jomar Villanueva Be, Michael Alima, Abel Alba, Francis Oliveros, at Edeline May Bertos, na anak po ng aking dating kasama sa BAP Baricom na si Elmer Bertos. Ganun din po, advance happy birthday para bukas, December 20, na mga sumusunod kay Angelina Das Malik, isa rin po aking batchmate sa Manila High School 75, kay Myron N. Icon, Alexander Sapuay, Julius Christopher Akad, Nilo Di Silva, at Julius Angeles. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat, at naway bigyan pa kayo ng ating Amang Diyos ng marami pang taon sa pamamalagi sa mundong ito na may pagpapalang kalakasan na katawan na malayo sa sakit at karamdaman. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat. Atin pong ipagpapatuloy ang pagtalakay sa shot clock rules. Okay? Dito po tayo sa Article 29.2.2, ang Bullet 3. Tapos na po tayo sa Bullet 1 at Bullet 2. Nasa Bullet 3 po tayo. Ano po sabi sa Bullet 3? For any valid reason not caused with either team, the shot clock shall be reset whenever the game is stopped. Pag na-stop po yun, yung pong shot clock shall be reset. Pero ang sabi po sa article ito, meron sa ilalim, however, meron pa subali. Ang sabi doon, if the opponents will place in disadvantage, the shot clock shall continue from the time it was stopped. Okay, may pasubali po doon. Magbibigay tayo ng example. Ito po ang example. With 25 seconds on the game clock in the fourth quarter. 25 seconds on the game clock. So, the score was 72-72. Team A 72, Team B 72. A1 dribbles for 20 seconds. When the game is stopped by the referee because of the following. Tatlong sitwasyon. Game clock or the shot clock fail to run or to start. Yung game clock po o yung shot clock hindi na itakbo o hindi na start. Okay? Pangalawa, a bottle being thrown onto the court. Yung bote raw po na iahagi sa court, may naghagi sa loob ng court. And pangatlo, the shot clock being erroneously reset. Nagkamali operator, na-reset niya po ang shot clock. Okay? Ito ang halimbawa ng mga sitwasyon na hindi kagagawan ng either team, ng defense or offense. Okay? 25 seconds po yun, ha? Sa fourth quarter, game clock po yun. Sabi sa interpretation, in all cases, the game shall be resumed with a Team A throw-in from the place nearest to where the game was stopped. Okay? Yun ang sabi sa interpretation. Ang throw-in po doon sa place nearest to where the game was stopped. At ang Team A shall have 4 seconds on the shot clock. Team B will be placed at disadvantage if the game were resumed with no time remaining on the shot clock. Kaya ilugi po tayo doon, di ba? Kasi 25 seconds on the game clock, 24 seconds ang shot clock. So, kung sakaling i-reset yun, lugi-lugi po ang Team B. Kaya itong sitwasyon na to, scenario na to ay naiiba. Kaya itutuloy ko ano ang oras na natigil, bibigay sa Team A
ay 4 seconds na lang. Kasi lugi nga po ang Team B kung i-reset na wala nang remaining time sa shot clock. Kung i-reset. Okay? Nadako na nga po tayo sa Article 29.2.3. Ito po ang pinakamadaling intindihin sa lahat. Sabi doon, whenever a foul or a violation committed by the offensive team, the opponent's shot clock shall also be reset if the throw-in as follows. Tandaan po natin, ang sabi dito, nagkaroon ng offensive foul o violation ng opensa. Okay? Kung sakali mangyari yun, turnover yun. Kaya ang sabi sa turnover, pag backcourt, shot clock shall be reset to a new 24 seconds. Kung sa frontcourt ang mag-i-inbound yun, shot clock shall be reset to 14 seconds. Ito po ang article na madaling intindihin doon sa shot clock rules. Okay? Nadako naman po tayo sa article 29.2.4. Ito yung magkaroon ng technical foul. Okay? Sabi doon, whenever a technical foul was committed by an offensive player, the shot clock shall not reset and shall continue from the time it was stopped. Pag nagkaroon ng technical foul yung offensive team, hindi po i-reset ang shot clock. Okay? Itong sitwasyon na to, wala pong OBRI doon sa shot clock. Ang OBRI nito ay makikita natin sa technical foul doon sa Article 36-41 ng OBRI. Ano sabi doon? Sa example doon, para mas malinaw tayo. With 21 seconds on the shot clock, A1 dribbles in the backcourt when A2 is charged with the technical foul. Nasa bola ng Team A, 21 seconds on the shot clock, nag-dribble sa backcourt. Yung kakampi ng A1 sa A2 na technical foul. Okay? Ano po ang interpretation doon? Tandaan po natin, pag technical foul po ito, ano sabi? Ang unang gagawin, sabi doon, any Team B player as designated by the head coach shall attempt the free throw with no lineup. Siyempre, pag technical free throw po, wala laging lineup yan. Kasi ang resumption ng game ay mag-throw in. Okay? Sino po mag-throw in? Siyempre, bola pa rin ng Team A. Hindi mawala sa kanilang throw in. Sabi doon sa pangalawa, the game shall be resumed with a Team A throw in from the nearest place to where the ball was located when A2's technical foul was occurred. Mag-resume tayo doon sa pinakamalapit na lugar kung saan nandoon ang bola nung mangyari ang technical foul. Okay? Maliwanag ko pa tayo doon. Itong number 3, madadamay rito ang 8 seconds rule kasi nga 21 seconds pa sila doon sa backcourt. Hindi pa nadadala ang bola doon sa frontcourt. Kaya sabi sa number 3, Team A shall have 5 seconds to move the ball to the frontcourt. Okay? Since nasa backcourt pa ang Team A, hindi marireset ang 8 seconds count dahil sa technical foul ng Team A player. Kaya ba? Ito yung pang-apat, natako na tayo dun sa shot clock. Sabi doon, Team A shall have 21 seconds on the shot clock. So, hindi marireset yon. Kasi after ng 21 seconds, nag-dribble na technical, 21 seconds na tigil, doon po rin tayo ipagpapatuloy laro. Hindi marireset ang shot clock dahil sa technical foul ng Team A player. Okay? Tandaan po natin, marireset lamang kung may foul ang depensa. Okay? Maliwanag ko pa tayo doon. Yan pong ating maikling aralin sa gabing ito. At naway patuloy tayo sumubaybay sa aking YouTube channel. Huwag po tayo magsawang mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarongan. Good night. Bye-bye.